metro. Let us ponder on some of the most important qualities and virtues of Mary at i-connect natin ngayon sa leadership. Number 1, from the Gospels, we learn the following. Mary was highly favored. Hail, full of grace, the Lord is with you. God was with her. She was chosen to be the mother of Jesus, the Son of God. Ang ibig sabihin nito, why she was chosen? Because she was favored by God, because she possessed outstanding moral and spiritual qualities and character. Ganyan din po ang leadership. Ganyan din po ang mga leaders. Ang mga leaders, highly favored by God yan. Ay bakit pa kayo napili kung di kayo highly favored by the Lord? So, being a leader means God favors you highly. And be grateful for that. Vote of confidence ng Panginoon dyan sa bawat leader. Hindi basta-basta pumipili ang Panginoon. Hindi basta-basta. Kung napili ka, if you're chosen to be a leader, it is because God favors you. Amen? Amen. Balik tayo sa Mama Mary. Mary was chosen, highly favored, because she possessed outstanding moral and spiritual character. Ngayon, what this means is, kung leader ka and highly favored ka ng Panginoon, it's because you should have or you already have this or developing, growing in this moral and spiritual character. Dapat meron ka niyan. Halimbawa, in one of my leadership talks, nabanggit ko, don't forget the 4 C's of leadership. Ano yung 4 C's of leadership? This is the following. Una, the first C, letra C, calling, vocation. To be a leader is to have a vocation from the Lord. Tinawag ka ng Panginoon, katulad ng pagpapari, katulad ng religious. There should be a calling. At itong calling na ito, usually in groups like BLT, is seen through emergence, election, selection. That is the point here. So, number 1, you must have a calling. Kung hindi ka naman tinatawag ng Panginoon, huwag ka mag-leader. Hindi ka naman tinatawag. Marami naman pwedeng tawagin. Kung sabihin, i-announce, we will have an emergence. Huwag kang tatayo dyan. At sabi mo, the Holy Spirit is like, here I am. Mas maganda pa yung nananahimik at siyang napipili. Kaysa doon sa maingay, sabi, hindi pa ka, ingay na agad eh. So, the calling comes from the Lord. And the Lord knows when to call you. Huwag mong mamadali na pa, takol ko na kayo sa building, ba't hindi mo na ako sa Pakainis kayo. I don't know what's wrong with them. Hindi pa na nakikita mga qualities ko. Manahimik ka lang. Just do what you are supposed to do where you are at the moment. And let the Lord call you. Amen? Amen. The second C is competence. Competence means doing what you do well. Saan ka magaling? Magaling ka ito sa accounting. Dilagay mo sa finance yan. Ito ka.
magaling ka ito sa organization. Ilagay mo ito sa kung mag-organize kung gano'n. So, you must have competence. Kaya ka nga pinili, ay may nakita sa'yo. People saw already potential. That's why you were chosen. That's why people thought of you highly. The third C of leadership is confidence. Confidence. Have faith in the Lord that the Lord will help you. Sabi nga ni St. Paul, I can do all things in Him who gives me strength. Merong mang isip ng isip, kaya ako magiging leader, ba't kaya hindi ako mapili-pili? Pag napili naman ba't naman ako? Ang dami naman niyang iba. Hindi tagal mo naghintay bago ka kayo nagdadrama ka pa. I am not worthy. Confidence that with God's help, you can do what is entrusted to you. Amen? Amen. And the last C is character. Character. Kaya ka pinili, may nakita ang Panginoon sa iyo. May nakita yung iba sa iyo. Something that is worth ikaw na using for the Lord. Sometimes, sasabihin mo, ay naku Lord, parang hindi ko yata ubus mag-isip. But never mind, mauubos ng utak mo. But the Lord has blessed you with good personality and character. And that is what the Lord is looking for. Living a life according to gospel values. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Okay? So, number one, Mary was highly favored by the Lord because she possessed outstanding moral and spiritual character. So also, leaders are favored by the Lord. Therefore, they must have or should develop or continue to develop outstanding moral, spiritual character. Number two, Mary was submissive to God. Behold, the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Anong ibig sabihin nito? Masunurin. Masunurin. Sa circles ng mga pagsing-iro, mga asawa, by the way, yesterday was Valentine's Day. Huh? So, belated happy Valentine to all of you. Mary was submissive to God. Ano ibig sabihin ng submissive to God? Ganito ba ito? This is one of my favorite examples. Lagi ko na ito nagagamit. Mag-asawa. But they were becoming more senior in their years. So, nag-iiba ng kanilang relationship. It's not like before. Dalawa na lang sila. The children were already out. They have their own lives. So, dalawa sila. Ang routine nila, they will eat dinner together, sometimes not talking. And after that, the wife would be in the kitchen, cleaning up, while the husband would go to the living room to watch shows, especially sports, basketball. So one night, the wife was able to finish her chores early. So she went to the living room. Kita niyo, asawa niya nakaupo sa sofa, nanonood ng basketball. Di sabi nung asawa, nung babae, the wife said, namimiss ko na kaya yung good old days. It's never too late. E di umupo siya doon sa, kuwali pa yung isa, nandun yung isa, nandun sa isa.
Nanonood. Okay. Sabi nung wife, mahal, pagbigyan mo naman ako, palitan mo naman yan, puro basketball naman yan, gabi-gabi na puro basketball. Oo. Ano gusto ba? Sabi, yung teleserye ko, iyak ka na lang, iyak ka na lang, iyak. Ay parang hindi na magka-diskusyon, nilipat niya. Ay doon nga, ay tama-tama. Romantic scene, not X-rated, romantic scene. Loving. Sabi nung misis ko sa kanya na katawa, mahal, hindi mo ba naaalala nung tayo nagliligawan ba? Tapos nanonood tayo ng ganyan mga sine na lapin-lapin. Magkatabi tayo. Parang wag na lang magkaroon ng diskusyon. Tumayo yung lalaki at tumapit sa asawa. Sabi siya, oh yan, happy? Di ba, naalala mo, nung nagliligawan ko tayo, pag nanonood tayo ng ganyan, hindi lang tayo magkatabi talaga ang close, kundi yung balikat mo, nakasama. Para hindi na lang magkatiksyon, di gano'n niya, o ayan, ate. Tapos naman, di ba naaalala na pagka ganito tayo, naka-close tayo sa isa't isa na yung pan mo, kamay mo lang doon sa aking balikat, tapos ang ulo ko naka-put your head. Sabi, ati sige ka, lagyan mo siya. Gusto ko ikaw naman. Para hindi na naman katikos-kusyon. Hindi ka na rin. Hindi ka salampay na. Hirit pa lang hirit. Tapos ito. Nanalo na nga, hirit pa lang hirit. Isa na lang. Sabi no. Hindi ba nakalala mo? Pagka nanonood tayo ng ganitong mga romantic, na magkatabi tayo, pagkatapos yung kamay mo, nakakanan sa aking balikat, tapos ikaw nakagano ka sa journey ko, tapos kinakagat-kagat mo yung tenga. Ay, nako. At this point, tumayo na yung lalaki. Sabi nung asawa, mahal, saan ka pupunta? Sa kwarto, pupunin ko yung pustiso ko. Is that what submissiveness is all about? It's not that. Submissiveness, as I said, means bukas loob sa Panginoon Diyos. Kung ano ang gusto ng Panginoon Diyos, no matter what. Mary counted the cost of her fiat, or yes, behold, the handmaid, be it done to me. She counted the cost. Alam niyo, hindi ito nababasa sa Ebanghelyo. But I'm sure it went through Mama Mary's mind. And she was thinking, if I agree to this, ano gagawin sa akin ni Joseph? Ay, engaged kami to be married. Pagkatapos malalaman niya, meron akong circumcision na pupunan. Ay, iwanan ako nito. But Mary said, behold the handmaid of the Lord. Nung panahon yon, if you are caught with child outside of marriage, babatuhin ka hanggang mamatay. And Mary thought about this. Paano ko ako'y batuhin hanggang mamatay? But she said, behold the handmaid of the Lord.
be it unto me according to you. Inisip niya, paano ko palalakihin itong batang ito? Hindi ito ordinary. Sabi ng anghel, Son of the Most High, Son of God. Paano ito? And yet she said, behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Mary counted the cost. And no matter what, she said yes to God. She said yes to God. And remember, presentation of the child Jesus. Oh, magdadasal ka sa templo, inaalay mo yung anak mo according to the rules and tradition of the Jewish faith. And lalapit itong matandang ito sa Simeon yun. Ang sasabi, hindi mo ka ano-ano sasabihin, pwede na akong mamatay. Kung ako yung sabi, hudi. Maligalig ho yan. Tignan mo mamatay. Hindi na sinabi nila. Sa Bible yun eh. Oh. Now I can die because I have seen the salvation promised to Israel. Oh. Pero tahimik lang Mama Mary. Hindi niya alam kung anong sipakitog niya. Tapos hindi pa yan. Kinuha pa yung kanyang ang bata. Sabi, kung ako yun ay nandahan mo baka yung mahulog eh. Special yan. Oo, ang tawag yan, special delivery. Special delivery. Jesus yan. Ayun. Ay, bago sasabihin na, yun na, pwede na ako mamatay. Wag mo naman ngayon, babagsak niya pati yung bagay. Ay, ito pa. Ito pa. Anong matindi dito? Behold, this child is appointed for the fall and rising of men in Israel. And a sword will pierce through your own soul also. A sword will pierce your own soul so that thoughts from many hearts may be revealed. Bibili mo makarinig ka ng ganon na a sword shall pierce your soul. Ay kung ibabay na, ay nandito na rin lang ako sa templo ng Panginoon, ay may I resign? Ay hindi ko yata kaya ito. Mabihira ito eh. But again, Mary bukas loob sa Diyos. Continue her resolve to obey. Behold the handmaid of the Lord. Yung 7 sorrows of the Blessed Virgin Mary, yung flight to Egypt, and so on. Yung pagkawala ng sound. Nawala ang baterya. Hello? Kung alam ko lang, nagdala ko ng sarili kong baterya. Joke lang. Meron pa eh. Ay, nawala eh. Nawala eh. Yan tawag diyan, bumalik, tawag diyan, lost and found. Thank you, Jojo. Kami niya ni Jojo, lagi kami kumisa kasama niya eh. Sa mga encounter, sa Vancouver, Seattle, Hong Kong. Kasi si Koy masarap magluto yan. Nasaan niya si Koy? Champion sa cooking niya. Dapat isali yan sa mga international, yung mga nasa TV, yung mga Iron Chef. Sabi naman ni Jojo, iron lang, hindi chef. Now, just as Mary was submissive to the Lord and counted the cost no matter what, leaders should also be ready to count the cost when you say yes. Halimbawa, let me share the following.
Pag ikaw ay naging leader, ano ang mga cost ika nga when you accept it? Number one, there is a financial cost. Magkano ang gagastusin mo sa magkaroon ng conference na ganito? All of this costs money. Ay yung mga expenses ninyo. Yung mga love offering na yan. Yung mga fundraising na yan. Kumisa kayo pa nag-aabuno. And all that. There is a financial cost. Oo. Kaya lang malakas ang loob ng mga... Ayaw ko sabihin BLT, ha? It's because naniniwala sila. Yung mga siksik, liglig, the more you give, the more God will give to you. Amen? Amen. So there is a financial cost. Number two, there is an emotional cost to leadership. Emotional cost, hindi mawawalan yan. Yung ano-anong himutok ng mga leaders. Pampihir, hindi kayo I'm talking about you. Naglilingkod na nga kung ano kung mga maririnig mo dyan. Pampihira. Sasabihin mo sa asawa mo, you're a leader, honey, tinan mo itong email na ito. Bakit naman ganito mag-email yung mga yan? Bakit naman ganito mag-text message ang mga ganyan? Ginagawa lang naman natin ang dapat gawin. Emotional cost yan. Part of leadership. Your heart, your motives will be called into question. Your decision. Pambihira naman tayo mga leadership na yan. Bakit para ikang hindi iniisip? But they do not know that you had to agonize over each decision. You had to pray over each decision. You had to spend holy hour before each decision. Tapos sabihin niyo, hindi mo rin ka nag-iisip yung mga yan. Basta ikaw yan. That is emotional cost of leadership. Pag ikaw yung naging leader, hindi ka mawawala ng mga kritiko. Wala ka nang ginawang mabuti. Pag gumawa ka ng mabuti, walang sinasabi. Magkamali ka lang ng kaunti. Puro, buho, seksek, leg-leg. Yes. Critics who do not know you very well will malign you, misrepresent you, even attack you. That is part of the cost that you have to bear. So, there will be times that you will be overwhelmed. Bakit ba ganito? Ano ba ito na pasukan? But, like the Blessed Virgin Mary, who was submissive to the Lord at all costs, counted the cost and says, behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to you. Another cost is physical cost. Ang dami kayong trabaho. Pag naging leader ka, ang dami trabaho. Ayusin mo ito, you have to follow up dito, kakausapin mo yung ganon, pagbabatayin mo yung ganon, mag-i-schedule ka. Yun na lang mag-meeting dahil naabot ng oras, hating gabi na. Tapos ang pakailan ay donut. Dinugan eh. Yung mag-meeting ka na lang, kahaba-haba. Tingin ko minsan ng madaling araw na, pagkatapos sa maririnig mo ba, ano ba ito pinag-usapan ng ito? Ano ba ito mag-desisyon nito? Hindi ikaw mapapagod ka, maghihina ka ng loob, maghihina ng katawan. But you know, because you're a leader, you have to go get up again and continue your work for the Lord. Amen? Amen. Next, there is also a spiritual cost. Ano yung sabihin ng spiritual cost?
When you become a leader, and the more duties, tasks, and responsibilities you have, the more attacks you will have from the evil one. Pag nasira ka, demoralize ang community. So, isipin natin yan. There is a spiritual cause. Hindi kalulubayan ng demonyo. In my research about these things, I discovered one powerful prayer against, this is called an ancient prayer against the devil. And it goes like this. God damn the devil and his demons to hell in the name of Jesus. Pag yan pinaulit-ulit mo, tatakbo yan sa'yo. Hindi ka nalalapitan yan. God damn the devil and his demons to hell in Jesus' name. Yeah. And next, yun nga, kasi nga, lahat na ng tukso, ibabato sa iyo. Tukso about pride. Uy, ang galing mo, wow. Di ba? Kaya ka napili, magaling mo kaya. Ang dami mong mga fans, ang dami mong mga gano'n, temptation to pride, temptation to arrogance, and so on. Maging mas mataas. Hindi mo alam kung anong taas mo, bababa ka rin. So, you will experience, leaders experience spiritual warfare. And that is one of the cause. And then there is also a personal cause when it comes to leadership. Your being a leader will never cease to affect you because you always bear the responsibility, and you must bear it for as long as you are in that position. Amen? Amen. Just as Jesus surrendered everything to the Father, not my will, but your will be done. Galatians 6:9, St. Paul tells us, let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Yun ang sinasabi ng Panginoon. See? So don't give up. Isang malaking temptation niya na sasabihin ng leader, ay nako, is it worth it? Itong ganitong mga negative na dumadating sa, is it worth it? I better resign. Huwag ka mag-resign. Mama Mary did not resign. Be it done to me for as long as God wants you to be there. Amen? Amen. Now, going back to the qualities of the Blessed Virgin Mary, katatapos lang po ng Annunciation. Anong sunod na mystery? Visitation. With thoughts going through her mind, right after the Annunciation, Mary arose and raced the many miles from Nazareth to the hills of Judea. She had to see Elizabeth. Ito ay very difficult travel, but she went in haste. Nagmadali ang mahal na Birheng Maria. Ano mga lessons dito? Una, leadership must have as its one of its qualities, decisive action. May mga leaders hindi makadecide. Meron kaming pare na sumakabilang buhay na missionary ito, may he rest in peace. At huwag naman siya magpakita sa akin. Sa inyo na lamang. German missionary ito. Ang isang kahinaan niya is mahirap siya mag-decide.
So minsan, nandun siya sa isang kumbento near the airport at he was supposed to travel to Manila by plane. Pero nandun siya, palakad-lakad. Sabi niya, should I go to Manila or should I not go to Manila? Should I go to Manila or should I not go to Manila? If I go to Manila, what are the advantages? If I do not go to Manila, what are the disadvantages? Sabi ng isang pari, Father, never mind, the plane is already taking off. Sometimes we need decisive action. Merong mga desisyon that can wait. Pero pag may mga urgent lang, at talagang kailangan, mag-decide. Katulad, sinabi pa ng Bahal na Birhen Maria, pupunta ko kaya, kumuha ba siya ng bulaklak at isa-isang pinampeta, pupunta ko kaya si Elizabeth o hindi ko pupunta siya. Pupunta ko kaya si Elizabeth o hindi ko pupunta siya. Pupunta ko kaya si Elizabeth. Now, remember, travel at that time was very difficult. By camel sa desierto, very hot or very cold at night. Desert or donkey. Oh. For those of you coming from abroad, kasasarap ng biyahe niya. Kahit si aeroplane, i-recline nyo na. Ding dong, may I have some sandwich, please? May I have an extra pillow, please? I think I need a blanket. Oh, sasabihin naman ng mga absolutely. Of course. Ang mahal na Birhen, wala kayo ng blanket. Nakasakay sa donkey o kaya nakasakay sa camello. They're very difficult travel. And for what? Humble service. To render humble service to her cousin Elizabeth. Anong ibig sabihin nito? Napakataas ang posisyon ng Mahal na Birhen. Among all women, among all of humanity, wala nang mas tataas pa sa kanya. But the higher she was, the more humble she became. Sa mga leaders, reminder. Pag naging leader, I'm not talking about building. I never talk about building. I'm talking about community, another community. So, naging leader lang, akala may kung sino hindi na nakakakilala. Batiin mo hindi ko lang papasilin. Nangyari dito. So, yan, tama. Hindi naman